O, ikaw na mag-upisa, Muman. Ikaw may gusto eh. Ikaw may gusto eh. Ikaw, di ba? O, ikaw na, dali. Bilisan mo, maikli lang to. Kasi nagtataka sila kung bakit walang video tong episode na to. Kasi once a week lang kami maglabas ng video. So, kung gusto mo mapanood yung ibang videos, mag-Patreon ka. Oo, monthly ang bayad niyan. Tingnan mo na lang kung magkano yung presyo niyan sa www.thecoolpals.com. At saka, panoorin mo yung vlog namin. Nandito sa description ang playlist. Panoorin mo lahat para naman kumita kami sa YouTube. Please! Wow! Nagwawalis ang katulong na ito at sobrang tambok ng kanyang puwet habang pinagmamasdan nito ni Daddy Go Go Go. Magwawalis nga ako ng naka-duster lang at di ako naka-bra. Bakal yun. Ako na pulak na kaya puwet. Para full moon sperte. At kinausap ni Daddy Go 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 si Longka Toots. Hi, I'm Longka Toots. The Pod Network Entertainment. Parang meron. Ay, ha? Ano? Makakita na sinagasaan ng helicopter. Ano kayang feeling? Na-LC po silang lima. Tinali tayo dun sa LC. First time po. First time po. Sa kasaysayan ng mundo na may sinagasaan ng helicopter. Worth 60 million. Tingnan mo nga yung, buksan mo nga yung buksan mo nga yung, baka may helicopter bigla eh. Okay. Clear. Helicopter na may machine gun eh, no? Dami na kamiss ng na tayo-tayo lang daw. Ha? So, ba't pa tayo nag-aaksaya ng panahon mag-guest? Welcome to the Cool Pals! Episode 672. Exclusive. On Stu, on YouTube and Spotify. Gusto mo pala yun ha. Yung pala gusto mo. Yung pala George gusto mo Michael pa yung George Michael ba o Wham? George Michael naman. Wham naman si George. Hindi, Wham pa siya noon. Wham. Wamos. Bakit? Wamos. May kaibahan ba yun? Nag-solo artist kasi siya. Akala ko. Wam siya dati. Actually, yun yung pangalan nung dalawa. Si George at si Michael. Sa Wham. Dalawa sila eh. Bakal na ba sila nung time? Nag-break sila kaya sila... talaga? Nag-break sila. Pansin naman sa shorts. Magsyota sila? Oo. Baka baka malibel ka ni George Michael magsampa ng kaso. Patay na si George. Mahabol niya kaya si Rems? Kasama ni Ryan Rems sa libel case ay si Ryan Rems. Sinampahan po ni George Michael si Ryan Rems at dahil pareho silang amoy postiso. May postiso din si George Michael. Hindi, si Rems. Lagi, ano ba ang amoy ng postiso ni kung ikaw ang i-describe mo? Yung balde na napuno ng ihi. Ba't sa balde umihi? Tanong eh. Ba't wala nagtatapon, di ba? Sana ihi na lang sinabi mo. Pinakapit mo kami sa balde. Iba yung amoy ng lumang balde. Iba yung amoy ng lumang ihi. Gano'ng katagal? Mga 8 oras na nasa Arinola o nasa balde. Baka maghahanap ng ganong karaming ihi sa 8 oras. Ihi yun. Sa mga lola. Iba din ang amoy ng ihi ng lola. Hindi ko alam. Ayoko malaman. Lao, balde Orokon, baka naman, Orokon. Okay. So sasampahan ka ng libel. Wala akong sinabi wala. So hindi naman siya yun, yung amoy postiso. Ay, hindi naman. Balita ko, amoy kanal lang siya Para mas malala. Hindi pa. Pakikat yan Si ito, hindi naman. Si Christy Peppermint ito eh. Peppermint.
Christy amoy peppermint yan. Amoy essential oil. Okay. Nailusot. Tingnan natin kung may lulusot yan dito sa Horoscope. Wala pa. Pero meron na. Meron ngayon Ngayon. Hindi niya nababawi kasi meron talaga. Hindi niya mabawi. Sabi ni James na sa bibig niya, wait Apat pa lang te. Dahil na, nung nagmi-meeting tayo kanina, di nag-explain si James. Ay, meeting with JNN. Nag-explain. Mamaya biglang, hindi ko tayo na si Rems nakatulog. Putay na sabi, nahuli yung sarili niya eh. Nakakain lang niya ng after ng bibimbap. Walang gumanon. Sabi ko, pagtingin ko, takot si Rems. Tangina, natulog ka sa meeting. Sandali lang. Hindi sana ito sa sa mga, kasi ginagawa natin yung meeting tayo ng 1 p.m. to 5 p.m. to finalize all the episodes and all the topics that we are going to discuss during the recording. Scripted na tayo ngayon. Hindi tayo scripted, Ay, no? kala ko Planado lang. scripted Kasi pala maraming tayo. dumarating eh. Di ba? So medyo inayos na. Kasi lalo na, aalis ka. Oo. Di ba? So, pinaghahandaan natin yan kasi mawala yung isa sa mga haligi. ng kapisanan ng mga podcaster sa Pilipinas. Oo. Hindi naman, Ate Christy. Ang isa sa mga haligi ng podcasting sa Pilipinas. Pero nakakatuwa ay Halis. ngayon, ang dami ng parang gustong Podcast? Oh, makikita mo may mga nagsiset up na mga artista na nagpa-podcast na sila. Dati pa yan, pandemic times pa Ibig lang. sabihin talagang nagkaka-impact na talaga yung podcast, no, pare? Oo, pero buti na lang nauna tayo. Kundi tayo na, baka hulela tayo. Yeah, dude. Alam mo, isa Sino pang- ba namang matatawa sa atin? Tayo lang nagtatawanan dito. Pero Sabi sa TikTok. tayo lang ba daw? Sabi ng mga sa TikTok. Di naman, may dalawa dong natatawa rin, no? Kayo lang nagtatawanan. Kaya pala may mga kami, mga napuno natin yung 1, 2, 3 block. Pero nasilip ko yung isa dyan. Nakita ko, common profile, may malnourished na anak. Ay, Bina-background check mo rin. Kunyari may mga nag-hate sa'yo sa online. Tinitignan mo rin talaga yung profile nila. Ako ba? Oh, ikaw din. Ikaw. Shades ka. Ay, sorry. Kasi mas magaan ang pakiramdam pag mahirap siya, no? ha? Oo. Paano mo malalaman? totoo. Makikita mo naman sa itsura niya, eh. Ano bang mga kakaniwang itsura ng mahihirap sa Facebook? Matching yung suot, gano'n. Matching suot. Buti nila ako green and red. Hindi, matching yung suot nila mag-asawa. Hindi ko alam. Either yan walang palitada yung pader, tapos or kubo or nipahat, yung mga ganun. Yung mga ganun yung klaseng mga profile pic ng mga basher or nakasakay sa motor na 100k pababa. Nakinasal sa tricycle. Pinagmumutog yung talaga Nakinala sa sa kubo ko. tricycle. Uy, shoutout sa mga rider na mga tropa natin. Yan, dyan. mga hindi basher ang mga rider. Oo. Ang basher, yung mga tambay na nagmumotor na putang ina, hindi naman ginagamit pang business yung motor, ginagamit lang pambili ng yelo. Mapahingis ang daan pang gas. Yan ang mga basher. Ano pa Hindi itsura naman nila? natin hinahamak yung mahihirap, eh. Pino-point out ko lang na kapag mahirap sila, mas magaan sa kalooban. Ngayon ka pa nagsabi ng hindi hinahamak yung may hirap, 700 episodes na to, Muman. Hamakin mo na sila. Ang babaho. Hindi, pero yung mga isura pa ng mga Saan nag-birthday? pamilya. Sa bahay, syempre. Tas yun lang ang kaya nila eh. Hindi namin kayo pinagtatawanan, mahirap ha. Hindi. Mga basher na mahihirap Yung basher na mahirap. Mga basher. Di ba? Kung mahirap kayo pero hindi kayo basher, ibig sabihin mayaman kayo sa kabutihang loob. Oo. Pero hindi nyo pa rin kaya mag-birthday sa labas. Baliktad ang pangalan. Binabaliktad nila yung spelling ng pangalan. Ano yan, Rems? Basher yan. Sana mabash tayo ng milyonaryo o bilyonaryo. Parang kakaibang karanasan. Kasi Hindi na tayo Elon ibabash, ipapadampot na lang tayo, Rems, pag yan ang Oo nga, hindi kakaibang karanasan yun, yung karangalan na sa wakas. Sino ang gusto mong magbase na bilyonaryo? Siya tong ang, ibas tayo. Talagang yung Ay, papilili boss mo. natin yan, boss. Oy, sir. Boss. Sir, baka naman. Bash nyo kami, boss, para lang Hindi naman, kami lumaki. tumatanggap kami ng mga sugal, Anong dignidad? Wala pong dignidad tong show na to. Pera-pera lang. Ay,
Tsaka ano pa, isa pa, yung mga basher na hindi tayo ibabash ng mga basher ng mga mayayaman. Kasi alam mo, pag binas tayo ng mayayaman, ibig sabihin, mas mayaman na tayo sa kanila. Ang nangbabash lang naman ang nangbabash lang naman ay ang binabash nila yung mas tingin nilang mas mataas sa kanila. So in a way, yung mga mayayaman na nakikinig sa podcast, ang tingin nila sa atin ay mahirap. Okay lang yan. Pakinggan ko nga itong mga mahihirap na to. Yan. Diba? Gusto naman nilang maranasan maging mahirap for a change, di ba? Ano kaya ang ginagawa or pinag-uusapan ng mga It mahihirap? looks interesting. Pakinggan Yung mga ko ginagawa kaya ng ang mahirap, Cool Pals. parang masaya. Di ba? Parang adventurous, di ba? Pero yung mga mahihirap na nakikinig sa atin, ang tingin naman nila sa atin ay mayayaman. Kaya sampalin natin sila ng... Yan ang kinaibahan natin kay Attorney Gadon. Sinasabi niya walang kahirapan. Pero tayo, sinasabi natin na meron talaga. Oo. Meron talaga. Totoo naman yan. At yan ay ang mga listeners ng Cool Pals. Yan. Yan. Uy! Ibig sabihin, dahil na-miss din ng mga listeners ng Cool Pals itong tayo-tayo lang. Tayo-tayo lang nandito, di ba? Tayo-tayo lang episode. Tayo-tayo lang. May katabi ka Kasama ba mo? natin. May katabi tayo. May nakikita kayo? Sabi niya, yung katabi namin, tanga na, usap-usap to ng mayaman, mahirap pa po. OG Cool Pals Lahat sa yan. kanya, mahirap. Oo, ano ba ang OG pinagkakaabalahan Cool Pals ng totoong mayaman, Don Ramon. Si Don Ramon kasama natin Oo. dito. Siya yung nagbigay sa akin ng pera para makabili ng chinchila. Tapos dinagana ni James. Dinagana ni James. Wala siyang pakialam to kasi Wala. mayaman siya eh. Ang In fairness wala rin amoy yung pustiso niya. Katabi ko siya ngayon. Wala pang pustiso yan. Binibineers lang yan. Implant yan, tsaka veneer. Ito mo naman. Tingnan mo. Ang ayaw lang ni Ramon dun sa ginawa mo sa chinchila, pinangalan mong Monmon. Tapos namatay. Pero pineserve ko naman. So yun din ang mangyayari sa'yo, Don Ramon. Ramon, Naka-preserve ka sa aming memories. paano mo masasabing mayaman ng isang tao? Ano ang ginagawa niya na hindi nagagawa ng karaniwang tao? Ewan ko, hindi ko alam. Yan ang... Breakfast. Ano ang karaniwang breakfast Na ng mga mayaman. Nang Don hindi siya mayaman Don. Hindi na ako nagbre-breakfast. Dahil wala naman akong kailangan gawin during the day, kaya... Yan ang totoong mayaman. Wala na siyang ginagawa kasi nga mayaman eh. Yan din yung mga tambay eh. So, dito natin mapagano na ang mayaman Pareho. at tambay, pareho lang ng habits. Parang dati, di ba, sabi ko, nag-retire na ako sa pag-aabogado. Pero bago nun, unemployed ako. Actually, pareho lang naman yun eh. Kaya lang, paggising mo sa umaga, wala ka nang aasahan kung retired ka na. Kita mo naman. Yan ang totoong mayaman. Anong oras talaga nagsisimula ang araw mo, Don Ramon? Minsan nagigising ako maaga, 5:30 na madaling araw. Pero hindi naman ako kailangan rin ng looban. Walis ka sa tapat. Wala, simentado na lahat ng Pinasimento na niya. Hindi ka nagsisiga. Hindi, bawal na sa amin sa Alabang. Mga signs. Sa amin? Sa signs. Sa Alabang. Hindi nagbe-breakfast, taga-Alabang. Naglalakad-lakad ka ba sa neighborhood? Paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Tapos ilang kilometers? Sana sa mga punta ako minsan naglalakad ako papuntang ATC. Alam mo, yung sa Alabang, nabanggit ni Don Ramon sa Alabang. Kasi ako, taga Paranaque ako eh. Simula nung, minsan kasi nag-spend ako ng time sa Alabang eh. Pag magbe-breakfast. Simula nung lumipat akong Kainta, wala na akong narinig ng mga lolong nag-i-English. Yun ang namimiss ko sa Alabang. Yung Ingleserong mga Ingleserong lolo na nag-uusap sa pancake Gusto mo ba padalang kita ng foreigner na matanda? Baliktad to ha. Usually, ang Pilipina ang pinapadala sa mga foreigner na matatanda. Pero ngayon, yung mga amigo mo, pag nag-uusap kayo, English. Hindi naman. Kasi mga barkada ko pa nung high school. Buhay pa sila? Nag-uumpisa ng mamatay. Yung mga nang bully sa akin, patay na. Ayun. So, good luck sa mga susunod pang mamamatay. Pumunta ka ba sa Lamay? Pumunta ka sa Lamay nung nambubuli sa'yo? Hindi. Hindi. Kala ko pumunta ka eh. Hindi. Baka lang. Pero nagsasayaw ako kung saan sila nilibing. Ang ganda nun
Kasama sa itinerary niya. No? Maraming salamat, Don Ramon. Salamat, At binigyan Don mo Ramon. kami ng pasilip sa buhay ng isang... Maganda, kakalibing lang, tag-alisan ng mga kamag-anak. Kasi ito Dahil naman namin nagsasayo na matanda ko, no? O kung gusto mo, yung araw ng libing, pabuhusan mo ng semento yung hukay. Ano ba yung sinasayo mo yung sayo sa TikTok, yung kumakadyot pa? Yung kaldag. Hindi, yung sa ano lang, parang, di ba yung sa basketball, yung mga ganun. Pag nakashoot kayo. ganun. Akala ko kumakaldag ka, tapos ini-imagine mo yung ulo niya, yung inaano mo sa titi mo. Parang mas mahaba pa yung buhay ko sa'yo in your face. Parang ganun ginagano nyo siya. Tapos sasabihin ng hardinero, naku, may sumayaw na naman dito. Gulo-gulo na naman yung lupa. Yo, maraming salamat, Don Ramon. At maganda at napasilip po kami sa isang buhay ng isang... Tunay na mayaman. Nag-breakfast. Oo. Actually, may sumulat nga sa atin, MMK. Kaya nga naitanong din natin, mayaman din itong sumulat sa atin sa MMK. At hindi niya, nahihirapan siya sa sitwasyon niya ngayon. Bakit kaya? Gusto niyo ba, ito ang ating MMK para sa araw na ito. Dear Cool Pals. Bisa na sa'yo na agad yung sulat. Wala akong binabasa. Nakapasado po niya yung sulat. Ano to, by heart ko na basa eh. Kaibigan mo ang letter sender? Dear Cool Pals, isa po akong laki sa hirap. At tawagin nyo na lang po akong Alice Go Go Go. Alice, go. Lumaki po ako sa farm at ang kasama ko lang po ay ang aking ama at hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Papa! Ano yun? Paano nyo alam na Chinese ito? Napaka-racist mo. Paano mo naman nasabi na Chinese Ay, yun? di ba? Taga ba kalupit? Ako kalupit! Kalupit mo Gato lakas. ka rin kalupit! Papa! Ako laki subdivision! Gato kami kalupit! Ganun pala. Malupit, hindi kalumpit. Kalupit! Malupit. Ka? Pi! Pi. Kalupi! Kalupi. Kalupi! Ano sinasabi ng puta? Kalupi! Kalupi! Papa! Bakit ako istorbo mo ako gawa garments? Kasi, dito tayo sa farm. Sa Kalupi. Sa kalupi! Bakit ba tayo nandito lang? Go. Tayo dito malayo tayo syutat. Ayoko syutat. Dami tao. Tayo dala lang do garments. Tender tinda doon. 186. Ha? Paano naman? Anong gagawin ko dito sa farm natin sa Kalupi? Go. Ako bigay sa'yo, teacher. Teacher? Turo sa'yo. Sino teacher? May darating aking teacher? Sino teacher? Ikaw homeschool. Homeschool? Paano nakikita ko yung mga classmate, yung mga kalaro, wala pala akong kalaro, yung mga tauhan pala dito, wala pala akong kalaro, mga tauhan lang dito, tapos sila nag-aaral sila sa labas. Huwag ka maalala. Isang araw ay dumating ang sinasabi ng tatay niya na isang teacher para siya ay turuan. Welcome to Kalupi. Ako may anak gusto turo. Hello! Ikaw pakilala. Sino turo ko? Ako po si Alice Gugogo. Ako Ruben Lee. Rubeli. Taga Kalupi. Pareho pala tayo Kalupi. Kalupi 2. Ako Kalupi 1. Ako 2. Ikaw teacher. Buti naman nagkakasundo yung papa ko tsaka itong teacher ko. Ano po yung pwede nyo sa akin ituro for the first day ko? Ikaw marunong basa? Tanga ko eh. Ikaw marunong bilang? Tanga ako eh. Ako rin, di rulo. Sino turo? Papa, kala ko siya turo sa akin. Kahit Kalupi 1, 2, kaya mo bilang? Tulang. Hanggang Kalupi 1, 2 lang? Meron 3 ako nila. Layo 3. At napag-alaman nilang isa itong impostor.
ang totoo palang Teacher Rubelin ay darating. Ako talagang tunay na Rubelin. Ha? Siguro naman, siya na tunay natin na teacher. Kung hindi teacher ya, para genie Saan ka galing? Ano sinakyan mo? Paano ka nakapasok sa club namin? Ito, Genie, to mukha diri, almusal, lubog mata. Yan, turo sa'yo. Everyday, every night. Wala tulog yan. Teacher? Totoo ba yan, teacher? Go, go, go! Mas alam ko ang square root ng 81 kesa sa teacher mong yan. At kailangan magduelo ng dalawang Teacher Rubelin para makuha ang titulong Teacher Rubelin. Ano capital China? Huh? Kalupi! Ang galing mo pala talaga, At nanalo ang totoong Teacher Rubelin. At ngayon ay tuturuan na ni Teacher Rubelin ng English language. Si Alice Go Go Go. Teacher? Yes? So, ano po bang matuturo nyo sa akin kasi parang ang dami nasayang na oras sa pagpipili ng kung sino teacher sa inyo eh. Go, go, go! Ang tawag sa mansana sa English ay Apple! Apple! Apple? A-P-P-L-E-O-R? Apple? Tama po. Ano mangyayari pag ikaw kuha kayo sa Apple? Magiging A5! Papa! Papa! Kailangang ipapatay si Teacher Rubelin. Matuturuan ba talaga ako ng tang-inang tao na to? Go, go, go! After turuan ni Teacher Rubelin si Alice Go 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 ay umuwi na ito. Umuwi na ito sa kanilang bahay. At ngayon, nagtataka si Alice Go Go Go. Ba't ba wala siyang ina? Tinanong niya ngayon ng kanyang tatay tungkol dito. Wax in, wax out. Tangina, ano ba ito tinuro nitong teacher na to? Wax in, wax out. Lumilinis lang yung bahay namin. Tangina, wax. Baba, ako naglilinis dito. Bakit wala akong mama? Alam mo, halika dito, upo ka, Akihita, kwento ko sa'yo, ano nangyari? At ito ang kanilang flashback. May nakilala si Daddy Go 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 na isang katulong. Hi! Doon ako kita, iyo mama, ako sabi sarili ko, wow! Wow! Nagwawalis ang katulong na ito at sobrang tambok ng kanyang puwet habang pinagmamasdan ito ni Daddy Go Go Go. Magwawalis nga ako ng naka-duster lang at di ako naka-bra. Bakal yun. Ako na pulak na kaya puwet. Para full moon swerte. At kinausap ni Daddy Go 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 si Long Katoots. Hi, I'm Long Katoots. Ikaw ba taga-Kalupi? Hata pubisa mo. Hindi ko Is nga alam. dyan, nyam. Mas masarap kang humalik kesa sa aking sariling ama. At dyan ko nakilala iyo, nanay. At kinuwento pa ng Daddy Go 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 ang kanilang kantutan. Gusto ko sana kwento sa'yo, kaso babae ka eh. Pero napakasarap na mama mo. Magluto na pansin. Kanton hapon, kanton gabi, kanton hanggang madaling araw. Sarap kanton mama mo. Kung lagi kayong nagkakantunan, bakit Alice ang pangalan ko? Dapat Kanti. Tapa apakala mo, Chili Mansi. Kaso naunahan ako lalaki mi.
Yung pala ang kwento ni Mama. After ipanganak. After ipanganak ni Alice Go ay nagkaroon ng matinding away si Daddy Go at si Longka Toots. Sabi mo, babahay mo ko sa malaking bahay. Akala ko ikaw taga-kalumpit di katulad ko. Hindi pala kaya palagaya ka masalita. Hindi mapayag ang parents ko. Dapat ba pure Chinese ako? Hindi pure Chinese Okay lang hindi pure Chinese. Ang problema, hindi ka kalumpit. Tsaka may titi siya. Tama si teacher. Ba't nandito ka? 1989 pa ito. Pero ikaw hindi po pwede. Ako ilalayo ko akiarak sa iyo dahil kakahiya sa aking family. Tatay ko meron kalumpit, nanay ko meron kalumpit, kapatid ko meron kalumpit, ako meron no kalumpit. Hindi pwede yan. Patay ako sa akin. Magpipinsan sila eh. Pero at least nakakalupit. Papa, nabanggit mo? Magpipinsan kayo? Oo, third cousin kita. At kaya naman nagpakalayo-layo na si Daddy Go sa isang farm. At doon dinala si Alice Go. Oh, ikaw Alice, iwala kita dito ako. Punta mo na nun sa susunod na branch ng kalumpit. Oh, narinig niyo yan Mga tahuan ko na kayo ngayon! Tauhan, hindi tahuhan. Oh, narinig niyo yan Basta narinig niyo! Tauhan? Lahat ng mga susundin niyo, mga utos ko yun! Wala kayong ititira! Go! Mga alis na kayo! Go! At ngayon ay lumaki na si Alice Go at naging isang successful entrepreneur. Hello, kumusta? Go! Nakuha mo boses tayo, mama. Ganito ba ang boses ko ng mama ko dati, Daddy? Oo, kaso hindi mo labas dila mo pasalita. Labas dila. Yung tinuro sa akin ni Teacher Robel Lim. Labas yung dildo. Dila, go. At ngayon ay naging successful na siya, kaya naman binalak niyang magtayo ng isang pogo business sa kanilang probinsya sa Kalumpit. At may mga nakilala siyang mga Chinese businessman na talaga namang nakapalagayan niya ng loob. Ito ay si Mr. Tan at si Mr. Chua. Hello, Mr. Tan. Pwede ko ba ako ikita iyo portfolio? Excuse me, it's purple. Ako hindi alpaspera kung ito hindi sigurado. So, ito po yung namin na pwede nating gawin dito sa Kalumpit. Go lang po yan. At Mr. Chua. Bakit po nakabad yung short nyo? Nagkaroon kasi ako ng an-an at kailangan niyang maarawan. Kaboses niya, papa po So, ready na ba kayong ipatayo tong go natin? I agree. Ikaw, Mr. Chua, ako payag. Handa na rin ako. Bakit ngungoy? Bakit ngungoy yung Chinese? Nalating na ako. Pag tinayo natin ito, magkakaroon tayo ng maraming Kung Fu. Go! Pero mayroong isang malaking hadlang. Ito ay ang kanyang mayor ng Kalumpit. Kaya kailangan nilang ilakad ni Alice Go ang kanyang mga business partners sa mayor ng Kalumpit. Si Mayor Kalumpit. So, Mayor, ano ba yan? So, Kayo magtatayo ng business. Yes. Dito sa amin, sa Kalumpit. Yes. So, Mayor, okay lang ba na magpatayo kami dito? Or stop? Or go? Abay, hindi na pwede yan. Pogo na yan. Actually, si Mayor yung iba yung accent no? Siya yung dayuhan. Aki taga Kalumpit.
ay ganito ka sa amin sa kalumpit. So kung ayaw nyo, baka pwede naman nating pag-usapan na lang to. Ay, yung binabakay-bakay. Narito, ang kanyang mga business partners, kakausapin si Mayor. Pero hindi niya maintindihan, kaya kailangan i-translate pa ni Alice Go sa Mayor. Eh, sino ba yung mga kasama mo? Abay, napaka-racist. Hindi, Mayor, ang sabi po niya na magkakaroon po kayo ng part dito po. Parang paboy-abunda na ako. So, Susunod. pag kumita po itong project namin, ay magkakaroon din daw po kayo. Abay, kung mali lang yan, huwag nyo na akong indamay. Ano man sinasabi niya? Ang sabi niya ay, yes. Ang sabi naman, sisingit si Mr. Chua dahil may mas maganda siyang offer para kay Mayor. Pero sobrang effective niya talaga. Kahit ako ginagamit ko siya. Totally hindi na nagpawis yung pa ako. Usually nagpapawis yung pa ako pag ang na-aksidente nagagamit ko yung medyas ng iba sa bahay. So parang kuwari yung medyas ni Fonzie nagamit ko. Napapansin ko, napapawis yung pa ako. Grabe naman. Hindi naman ginagamit ni Fonzie sa payan. Yung medyas tuloy ni Fonzie nag-amoy mama. Gumamit ka kasi ng Gucci underarm and foot powder. Ginagamit ko nga. Kaya pag nung ginagamit ko na, safe na safe. Kahit na aksidente ko magamit ang mga medyas ng iba. Yan. Hindi na lang ayaw mag-biraos. Ito, may racist na ngongo. Hindi ko alam kasi kung anong bansa galing. Saan ka nga galing? Bansa? Sa Beijing, Beijing. Beijing, Okay. So ano ba, Mayor? Babayag ka ba na magpatayo kami dito? Go na ba tayo? Hindi ako papayag. Kay dadali ko sa Senado. Reklamo ko kayo kay Risa. So, ang sabi ng mayor dito ay pero dahil hindi nagtagumpay si Alice Go ay kailangan niyang tumakbo bilang mayor at kalabanin si Mayor Kalumpit. Abay, kinalaban pa ako ng bruhang aray. Simula sa araw na ito, mga kalumpiters, ngayon ay masasaksihan nyo ang pag-angat ng kalumpit. Ano ang isisigaw ng kalumpit? Go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Kaya sa darating na eleksyon, huwag niyong kakalimutan, Alice! Go! At natalo si Alice Go. Kasi si Alice Go yung nanalo, tama? Hindi! Tatakbo tayo ulit para matpatayo ang go natin. So pangalawang eleksyon na ito. Para sa pangalawang eleksyon na ito, talo pa rin. Kaya naman lumipat ito ng Tarlac. At sa Tarlac ay sinimulan niya ulit ang kanyang buhay at nag-arkila siya ng totoong teacher Rubelin. Siya ay turuan. Pero nung siya ay naging mayor ng Tarlac, ay doon na nagkaroon ng aberya at pinatawag sa Senado. The end. At Tinapos na. Ang ganda naman ng kwento nun. ano to Nakakabitin siya actually. Nakakabitin. Pero abangan, hulaan na lang natin kung ano Happy ba ang mga ending. mangyayari sa kanya. Happy ending kaya ang storya na ito. Oo. Hindi natin alam yan dahil ang nakakaalam lang niya na yung horoscope to the world. Yan. Ganda. So, Umabot. yung tatlo, dugtungan tayo. Ang ganda, di ba? Welcome to Horoscope to the World. Mabilisan lang to, boys. Aris, kukubra ka na naman ng sweldo ng iyong ama. May pantaya ka na naman sa bingo. Taurus, ipakita mo sa iyong ina ang iyong graduation pic kahit di ka graduate. Gemini, huling instant pansit canton mo na bago ka ma-dialysis.
Cancer, makikita mo ang sarili mong extra sa pelikula. Ikaw lang ang nasa sinihan. Leo, hindi pwede ang palitada na pantapal sa radiator. Virgo, mauubos ang tinda mong ice candy kahit tag-ulan. Wala ka kasing bra. Pwedeng lalaki yun ha. So, Libra. Wala namang nagpo-protesta. May imaginary hater ka lang. Libra, nakashine na ang paborito mong sapatos na sinukahan ng GRO kagabi. Scorpio, hindi mo masasagot ang tawag ni Satanas. Sayang, papalitan pa naman niya ng salapi ang iyong puwet. Sagittarius, di ko nabasa yung stars kanina eh. Sagittarius, ano bugtungan niya naman ako? Sagittarius. Kumain ka. Muna. At magbalot. Ng maraming. Tinapa. Capricorn. Safe ha? Safe. Oo, Mabait ha, mabait ha. Oh. Capricorn. Wag kang. Susuko. Sa kanila kung May dala silang. Maraming bala. Capricorn na ba yan? Aquarius. Galit na galit ako. Dahil. sa sapatos kong basa. Na merong. Tagos. Pisces. Kakain ako ng. Ba't ikaw? Kakain ka. Kakain. Ka. Kakain ka. Sorry. Ng malambot. Na mamasa-masa. At maasim-asim na. Itlog ng tirek. Horoscope. Horoscope to the world. Hindi ko alam Abangan ko yan. mangyayari sa iyan. Abangan ko yan. Pisces pa naman ako. Totoo naman ka talagang maasim ang itlog ng T-Rex. Hindi niya mahugasan eh. Hindi niya abot eh. Maasim talaga itlog ni Oo. Rex. Hulaan na lang natin kung ano mangyayari kay Alice Go Go Go. Dahil Ilan taon na siya? 38 ba? 38? 38 nga ba? parang ganun. 1986 siya eh. Okay, skincare niya. Alam mo, okay yung skincare niya dun sa... Sa pinaka-machong narinig, sa pinaka-macho sa lahat sa atin, ang unang napuna ni Rems ay skincare. Bakal na bakal. Bit-bit yung karakter. Tingin mo anong skincare ni Alice Go Go Go? Sa tingin ko nagpapans cold cream yan bago matulog. Ano yun? Ano yun? Para matanggal yung makeup, cold cream. Tapos, apply mo ng tissue. Alam mo ha? Alam mo ha? Ayun lang. Usually ano ba mga makeup yan? Siyempre magpa-play ka muna ng song sa Spotify. Anong song ang i-play mo habang nagpapahit ka ng pants cream sa iyong mukha? Butchike. Para may gana siya. Abo buchichang. 38. 38 years Hindi, old. 1986. 1986. Hindi naman. Lamang siya sa atin na isang taon nung. 7 years. Tama nga. Oo, tapos siya may chopper na, James. Oo nga, putang inang yun oh. May chopper, may ano, may McLaren daw. Na worth 22M. Tama? Ano yan? Sobrang daming Pero pera. nakikinig naman ako, meron naman siyang lusot sa lahat eh. Parang ang lusot niya doon sa McLaren, hindi daw sa kanya yun. Car show daw. Car show, hiniram niya para lang may kotse na ipapakita doon sa lugar nila na maganda. Isa-isahin nga natin. O yung Lahat ng lusot. helicopter. Yung helicopter, binili daw niya yan sa tulong ng tatay niya. Parang nagbigay ng pera rin, hati sila. Kasi gusto niya mag-business ng helicopter taxi. Ano yan? E-bike lang? Parang Hindi, hati tayo. kasi parang nagkaroon Grab yata taxi, ng parang helicopter taxi na business. Tama Kasi naman yung taon kasi ganun din umusbong yung mga ganong klaseng may idea ganun eh. dati. May helicopter taxi na ginawa. Kaso, hindi daw yung Di lumipad. yung helicopter business. So binenta na niya yung helicopter sa isang UK firm business. Alam na, ang natatawa ko doon yung nung tinanong na siya ni Jinggoy ng may Totoo ba yun? may jowa ka ba? Talaga, totoo yun? Tinanong siya, pinanood ko yung buong ano eh, buong Senate inquiry eh. Tapos nag-iba yung tono niya.
Kasi yung mga tono niya, una, poker face lang eh. Tapos sinasabi niya, Si Jinggoy. hindi, nung mga tanungan Sige. tungkol sa chopper, tanungin mo ako sa chopper. So, may chopper ka? Meron po. Oh. Ganon. Binenta ko na po. Tapos nung tinanong na si Jinggoy ng, tanungin mo ako kung may jowa ako. May jowa ka? Wala po. Tumawa ka. Wala po. Sabi ni Ni Alice, go. Tapos nung pinanood ko rin yung interview niya kay Karen Davila. Medyo magulo siya magkwento dun eh. Minsan, yung tungkol naman sa parents, yung, totoo ba na possible yun, Muman? Ikaw, sinasabi mo walang, yung tungkol sa birth certificate. Possible siya kung ang parents mo ay ipinanganak nung 50s, 60s, or even before the 70s. Pero nowadays kasi, hindi ka na pwedeng basta ipanganak yung mga 80s. 86 siya no? Mahirap na yun nang ipinanganak ka ng walang birth certificate. Either late registration ka. Unless nga, yung kwento niya eh. Kung mag-stick siya sa kwento na kasambahay yung mama niya, tapos inalayo ng tatay, pwedeng hindi nila alam yung totoong pangalan ng babae. Kasi married daw dun sa Kaya nga, sa kasi birth certificate. Pag ginawa mo kasi, kuwari, kayo yung tatay, para lang, kasi nababayaran naman dito sa atin. Hindi naman siya ganun kadali. Yung sa, meron nga akong Kung may McLaren ka nga eh, or may helicopter kung mayaman ka, you can pay certain mga documents para makuha mo siya. Kuwari, magpapeke ka ng, pwede kang magpapeke ng lupa, ay tulad ng lupa, OR ng kotse, birth certificate, para lang makapag ano ka ng passport, di ba? Pwede mo makuha yung mga ganyan eh, kung meron kang alam na connect. So, hindi siya malabong mangyari. Lalo na kuwari, ayaw mong dumaan ng adoption process. Di ba? Kuwari, ayaw mong dumaan ng adoption process, pekiin mo na lang ng document sa ilabas mo pangalan ng bata, tapos ano mo, okay na yun, lulusot ka eh. Oo. So, may mga ganun tayong sitwasyon sa Pilipinas na nakakalungkot. Pero, it exists. So, yung kuwari, tatay, sige, para makuha ng birth certificate, sulat mo lang dyan, Pilipino ako, kahit di siya Pilipino. May makukuha may kukuha ng application eh. Babayaran lang niya. Sige na siya, ako na bahala. Ang ano lang doon, nung mga sobrang classic sa kanya yung hindi niya matandaan yung pagkabata niya. Kasi kahit lahat tayo, pwede nating ikwento ng saglit lang yung mga childhood memories natin. Oo, sobra siya. Parang hindi siya pinalabas ng bahay. Oo. Tsaka yung way ng pagsasalita niya, parang hindi siya parang hindi yun yung tono ng isang taong Itinago. Dapat ang tono ng tinago ay alam mo niya. Iba naman yan! Tinago yan sa basement. Hindi yan tinago sa farm. Sumisigaw pag nakita ng araw. Sa Goonies, sino yung tinago, di ba? May tinago sa Goonies parang Frankenstein. Parang Frankenstein. Si Chunk. Ang mahirap doon, parang kung iisipin mo, ang hirap maging politician nang hindi ka marunong makipag-usap. Kasi kung tinago siya, hindi siya kumbaga hindi siya marunong makipag-socialize kung tinago siya eh. So mahirap maging mayor kung tinago ka lang. Paano mo mapag-aaralan? Pera, yun ang 14 years old daw siya nagsimulang mag-immerse sa business eh. So 14 years old hanggang ngayon, simula pa nung 14, siya na yung nakikipag-usap sa mga kliyente. Siguro doon niya na practice. Pero ba't ganun yung parang tunog konyo yung salita niya eh. Parang tunog taga Maynila. Ganun kaya sila sa farm? Magsalita? Alam niyo, po ako, Ma'am Karen, homeschooler. Tsaka hindi po ako nakapag-aral. Tsaka yung ang Rubelin at tsaka yung ginawa lang niyo po sa akin ay tutorial. Ganun lang yung... Lumalabas yung dila talaga. Ano ba yun? Dahil may clean dila? Pero pag first... O mahaba? Baka sobra sa haba. Buti po, papalabas po kaya to sa TV Patrol. Hindi, pag second language mo yan, mga Singaporeans, Koreans, mga Chinese, tinuturo yan yung L, papalabas mo talaga yung dila mo. Kasi di hirap sila ron eh. Chinese? Talaga? Pati Taiwanese. Kasama So, yun pwede sa mo palang dikit yan dikit yan sa hindi first language niya talaga Filipino, Chinese. Siguro yung impression niya dati yung
Al mo. Nakikinig po ako ng Cool Pal. So, tinuro mo yan nung nagtuturo ka? Tinuturo ko rin yan dati. Na ilabas yung dila? Ilabas yung dila. Paano ka magturo? Sige, Di ba para manggagol? Gaya ng estudyante ko, turuan mo si Alice Go. Hindi ko may estudyante ako dati. Yung bansa nila may Korea. May letter R yung bansa mo, ba't di yung masabi yung Korea? Ayun lang. Tapos, napapagta. Korea. Tapos pagsasabihin mo na, love, Rav. Hindi naman yung masabi yung Rav. So, ilalabas dila. Stick out your tongue. Love. Mapasasabi na nila. Kasi yung ano nila, yung dila nila hanggang dito lang sa taas. Kaya gumaganon. So, pag nilabas nila yung dila nila, doon nila makukuha yung tamang pronunciation ng L. Ano bang tamang haba ng dila? Mga pang tik-tik. Simula bubong. So posibleng kumuha sila ng isang katulad mo. May trainer yan. May Ikaw language ikaw si instructor Teacher yan. Rubilin. May ESL yan. Oo, pero bakit? Yun ang nakakapagtaka. Bakit training, hindi schooling talaga? So parang mga basic lang ang itinuro sa kanya. Magbasa, magbilang. Yun lang ang itinuro kung paano So pwedeng nasa farm lang talaga siya. So possible yung alibay ng ganun. Na nasa farm lang siya tapos tinuturuan siya ng isang trainer na katulad mo. Kasi parang ang pinakamalaking kasalanan niya para sa akin yung nagtayo siya ng na-involve siya sa Pogo eh. Hindi yung kasi parang medyo masyado ng kasi malalim kung sleeper agent pa siya ng China. Far-fetched na masyado. Oo. Parang normal naman dito na lalaki yung mga, sabi natin yung mga foreign na lalaki dito, matututo sila dito. Maraming negosyante dito ang foreign nationals. Sa 168 pa lang eh. Yung mga nagtitinda, alam mo, Pilipino magsalita. Pucha, Chinese, mga Chinese nationals. Oo, ang dami. Nga pala, naalala ko may Filipinong naging governor ng Hawaii. Di ba? So, baka pwede rin mangyari yan dito. Pwede naman pero yun yung sa Pogo talaga, no? Ang Pogo ba, bawal na? Hindi pa, kasi may mga nag-ooperate pa eh. Pero alam ko hindi ko maintindihan. Ang Pogo, bawal o pwede? Pag under Pagcor. So, itong Pogo ginawa nila hindi under Pagcor? Parang dahil nire-raid siya, may Pogo sa Tarlac, kalumpit tuloy po. may Pogo sa Tarlac na laging nire-raid dahil hindi siya under ng Pagcor. So, yun yung pag-aari nila? Oo, kasi may mga hindi yun yung pag-aari. Meron pang isang pero kasi mayor na siya nung time na yon. Tapos laging nare-raid. So parang ang isa sa mga bati ko sa kanya, bakit ikaw na yung mayor, ba't hindi mo ipasara or ba't laging nare-raid, hindi mo na mo-monitor ng maigi yung nasa matagal na ba siya nakaupo? Siguro 2019 yata o 5 years Kailan na. daw? 2022. 2022. So may 2 years. So 2 years na yun, 2 beses na raid. Siyempre dapat ka na. Tsaka ma-raid ka lang ng once eh. Magugulat yan eh. May kasama kayang politika to? Kung bakit siya hindi naman pinag-iinitan. Kumbaga parang naimbestigahan. Yung siguro yung pagtag sa kanya na sleeper agent. Kasi tingnan mo, ang ginagamit na report yung isa sa mga ebidensya din yung sa Australia. Hindi, sa China. Ninunews daw siya. Nanunews na siya sa China? Oo. Kasi nung sinabi naman ni Rems na merong Pilipinong naging governor sa Hawaii, malamang sa malamang yun, ni-news din natin sa TV Patrol yun kasi Filipino pride. So baka naman Chinese pride lang din naman yung pagkakaano. Kailan ba siya na-news? Prior o... Siguro nung nanalo. Kasi kung sleeper to, hindi nila ilalathala ng ganun ka-open. We are very proud to our Chinese mayor. We in the Philippines. Go! Pakikat na lang yung IBAN. Parang, may IBAN din sila sa China. Doon ako medyo nag-alala. Doon sa sasabihin na spy. Kasi, magkaaroon ng susunod na level ng red tagging yan. Oo. Kasi, sige, mapatunayan mong spy yan si Go.
will we stop there? Paano na yung mga iba? Hindi naman isa lang ang spy na papadala ng China. So lahat na ng maisip mo na Chinese na may Chinese na lahi, papaimbestiga mo. Nung lumabas yung balitang yan, siguro sabay-sabay tayong tumingin sa mga katabi nating Filipino-Chinese. Kasi si JP, kabagada ko, Chinese yun eh. Di ba? Baka sleeper agent ka, JP. Hindi niya kilala tatay niya. Parang ang mangyayari ngayon, magiging paranoid tayo. Dahil sasabihin ni Senator Risa, imposibleng walang spy dito sa Pilipinas. Ayan, kaduda-duda, spy to. So, paano na yung ibang spy? Paano natin hahanapin yun? Ano nang mangyayari pag napatunayan yung spy yan si Go? Anong mangyayari sa iba pang spy? Meron ba tayong bubuin na committee na maghalungkat ng mga papeles ng lahat ng mga businessman na Chinese dito? Kaya kailangan tulungan natin ng mga cool pals natin. Top 5 na karakteristik ng isang tao na para masabing sleeper agent. Spy siya, spy. May piggery. May helicopter. Pag sinasabi niya yung L, may lumalabas dila. So yun yung nakakatakot. Diba? Naglalaway sa fetus. Mapakita mo ng fetus. Kaya baka maging parang racist tayo. Maging parang ginawa ng Amerika sa mga ibang mga immigrants. 'Di ba? Iisipin nila kaya nagalit sila sa mga Muslim doon, 'di ba? Yung sa Amerika parang after 9/11 lahat na naka-profile. Tsaka halos lahat ng mga malaking business dito ay Filipino-Chinese. Last name ni Jollibee. Ano ba last name ni Jollibee? 'Di ba? Huwag tayo kumain sa Jollibee, baka sleeper agent. Baka sleeper. Dadaan tayo sa sayaw. Jollibee Lee. Napakalaking lapse nito sa Bureau of Immigration. Kasi sila sa lahat, sa actually. Lahat, pati yung sa civil sa registration lang, sa civil Di ba, doon naman kasi yun na nakukuha yung mga papeles na birth certificate. Pero ito, ang akin dyan, kung alam ni Risa Ontiveros itong information na to, feeling ko alam to ng Philippine Army. Hindi naman mahina ang army natin pagdating sa intelligence. Dapat yun yung lumalabas sa mga ganyang hearing, di ba? Yung mga gano'n sa defense, yung mga may information talaga ng mga kung ano yung galawan ng mga spy. Kung may nahuli na sila. Kasi pag itong ginagawa nila ngayon sa Senado, parang magkukos lang siya ng paranoia talaga and fear. Ang inaano ko naman, kapag pinagdiinan yung rhetoric na spy yan, mawawala sa tunay na issue. Hindi ko alam kung ano yung ang totoong issue naman talaga dito yung involved siya sa Pogo. Yun nga Yun tapos ang dapat na pagtuunan ng pansin. Kasi ang laban niya sa Pogo, pinaparentahan lang niya yung building kung saan yung lupa. Pogo. Yung lupa. Siya may-ari ng building, third floor, parang may isang floor, nirentahan ng Pogo. So, hindi talaga siya nag-run. Parang yun ang statement niya. So, ano nang mangyayari pag gano'n? Tapos papalabas hindi siya kung iisipin mo, ang raming mga Chinese na naging Pilipino na nagsimula din sa peking dokumento Pero alam mo, natutunan ko pala, yung Pogo pala, hindi pala siya yung mismong Pogo na kasi yung hektarya yung hiniram sa kanya, ang sinabi daw sa kanya, hindi lang basta building yung papatayo natin, may mga restaurant din dyan. So kaya pala yung mga Pogo din, biglang may magsusulputan din mga Chinese restaurant sa paligid na kasama pala sila sa deal ng Pogo. Pag kunyari nagtayo ng Pogo dito, kailangan may mga kasama din. Kaya di ba nawawala yung ibang mga local na business around? Sa Cavite. Di ba yung Island Cove? Di ba sa Parañaque din? Sa Tambo, yung sa Baclaran Tambo sa Parañaque. Pogo yun, pero legal. Legal yun. Pero dati. Isang community talaga yung binuo nila. Hindi siya natatapos sa building lang, sa lodging, pati yung lahat ng pangangailangan nila na andun. Kasi nung unang ginawa yung Pogo, yung ang ginagawa nila, papatayo lang arkilan ng floor sa building. Tapos yung mga tauhan nila, hahanap sila ng maliit na or malapit na mga bahayan. Upahan. Kasi yung inuupahan namin sa Pasay, isang building doon puro Chinese. Di ba nga nagkaroon ng problema dati yung mga issue na parang yung bastos na mga nabababoy. Nabababoy. Nung pandemic, nung kasagsagan ng Pogo, maraming hotel sa Taft. Ang puro Chinese na yung nakatira. Saka so, pinapahan nila wholesale, kumbaga.
maraming Na, natuwa naman na mga may-ari ng paupahan. Real estate. Dahil, ang laki nung upa. Tapos, talagang... Babayaran nila isang taon in Oo. advance eh. So, kaso balahura nga raw. Yun lang. Nagyoyosi sa madumi. loob. Putang ina. Pero yun ang sa lahat ng mga businesses na tinatayo dito na legal, merong colorum. Kahit call center, may colorum eh. Diba? May illegal na call center na itatayo. So, pag ganyang pogo, malakas ang chance. Meron din talagang gagawa na colorum niyan. So, meron nagagawa ng mga businesses na illegal. Kasi ang dali sa Pilipinas eh. So, kuwari, yung bus nga lang, puta ka na, may colorum eh. Araw-araw na dumadaan yan sa EDSA, hindi makontrol. Paano pa yung mga businesses lalo na dadalhin nila sa probinsya? Madaling itago yung mga ganyan. Target na sa probinsya, no? Kasi maluwag eh. Mas maluwag sa probinsya. Mura. Kung ang tago pa nila we'll provide you businesses dito, magtatayo kami restaurant. Kaya mahal na mahal daw siya ng mga constituents niya. Kasi alaga niya. Oo, kasi... Ano kaya yung nagpapanalo sa kanya mga Chinese voters? Hindi, dahil kamukha daw ni Sanchay. Lahat tayo... Nadala niya dun sa ganun eh. Yung parang kamukha ni Sanchay. So, sobrang late na pala ng Tarlac sa F4 craze. Oo. Parang ginamit nila eh. Parang, dahil sa K-pop. May ABS pa nga sa kanila. Oo, mayroon pa naman. Hindi pa dumarating doon yung closure no? Ano lang yun yung pwesto ng Bamban ba yun? Bamban? Oh, Bamban. After lang yun ng Mabalacat eh. Kumbaga parang isang town lang yun na sa Pampanga. Maliit lang siya. Angeles, parang isang town tapos yun na. Wala nang balita ngayon eh. Wala nang balita kay Go eh. Ako, sinusubaybayan ko. Ito yung nakakatawa sa Pilipinas. Wala pa kasing hearing ulit. Oo nga. Parang yung nakakatawa, mayroon kang nagustuhan na balita na gusto mong sundan. Kuwari, yung kay Kilua. Wala nang balita kay Kilua kung ano nangyari sa Tanod eh. Hinahanap ko eh. Every once in a while, Google ko siya. Ano nangyari update kay Kilua? Wala. Bati na sila. So ikaw na lang magbibigay ng konklusyon. Baka nakulong na. Wala eh. Kasi In a way, no, yung ang Senate, ang hilig na magsimula ng issue tapos ang daming walang closure, no? Ano nga daw yan? Parang nung una, si Risa Ontiveros lang yung nag-question. Tapos nung napansin ng mga senator, uy, dami. May sumabot Trending na. ah. Sali naman ako dyan, Risa. Sabit na, Patanong naman ako dyan. Ang tatanong ko, may jowa ka na ba? hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. So anong sagot, Miss Go? May jowa ka na ba? Cool Pals is in partnership with the Pod Network Entertainment. Follow us on our socials: Facebook, Instagram, X, TikTok, our YouTube channel, The Cool Pals, for our vlogs. Oo, kasi may vlogs na tayo eh. Ay, may vlog. Importante yung vlogs. Panoorin yan. If you want to join our Patreon, please visit www.thecoolpals.com. Tanong ko muna sa father ko na... Basta taga kalupit! Ako wala problema! Ikaw kalupit, siya kalupit, kayo magmahal. Basta taga-kalumpit. Kalumpit. Yun, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Renzo Portes, Martin Season, Linus Toriano, Kevin M, Edelbert Kim, Alan Estrada, Raniel Diwa, JP Cunanan, Christian Salde, Zach Randolph, JJ Tan, Jane Sarino, Rick De La Cruz, John Royal Simbre, Sagnu, Michael Dominic Tignu, Bug, si Abi Masyon, Camille Serio, Ronaldo Malgapo, Lea Vibal, Arden Lo, Christian Roy Mobo, Jorens Dolores, at si T-Joy Dal. Ayun, dadagdag lang natin. Sana po ay bumili po ng beep card. Bumili po kayo ng beep card natin. Available po yan sa ating Shopee. At yung X-Men t-shirt, magkakaroon po tayo ng promo. Ang ganda ng promo na Speaking of X-Men, baka may Rogue kayo na binibenta dyan. Yung Rogue na X-Men 97. Bibili ko na sa inyo 250. Tapos 250 sa SRP. Oy, linawin lang natin ha. Putang na, hindi natin pinagtatanggol si Alice Go. Yun nga lang kasi, ako personally, dapat kung may ibabato tayo sa kanya, dapat ironclad. Para hindi tayo nagmumukhang namimingwit dito. Yun lang ako dun, natatakot ako sa aftermath na pag
yung pinatuloy nila yung spy nito, magkaaroon talaga ng Mabilis yan. Pag pinagbintangan mo lahat yan, tatakbo lahat ng Binondo. Hindi mo na ma-differentiate. Parang kinanaw mo sa pag tubig. sa spy mo kasi dinala, mayroon talagang yung mga Pilipino na radical pa, yung mga ganon. Pucha, gagawa ng mga conspiracy theory, tapos biglang, palagi may papasang pangalan ng mga Chinese na Filipino-Chinese na sasabihin nila spy. Tsaka, ang kasalanan naman lang ni Alice Go ay sinasabi niyang simpleng tao siya. na may maraming pera. Sa akin nga Si Glock 9 po ang simpleng tao. Dito lang kasi sa Pilipinas talaga yung pwede ka lang sabihang simpleng tao pag mayaman ka na. Hindi ka pwedeng naglalakad papunta. Diba? Napakasimple naman ni Don Ramon. Ay, si Duterte. Simpleng tao naman ni Duterte. Naglalakad ng siraing sapatos. Tapos sumakay ng chopper. Nakakatakot lang yung ganyan. Kasi syempre ako, yung sa Filipino-Chinese community din iisipin mo kasi sila yung pinaka magiging agrabyado dito sa sitwasyon ni Go. Alam ko Pinoy si Alice Go. Kasi trapong-trapo yung galawan niya Sinasabi ng simpleng tao. Kaya hanggang! Kasi simpleng-simpleng yung simpleng tao, yung hindi po sa akin yan. Lang po, nagsimula po ako sa hirap. Napag-aralan niya na para hindi masyadong lumaki yung... Nag-i-edit nga siya ng mga sinasabi niya along the way dun sa interview niya kay Karen Davile. Wait lang po. Ulit. Erase. Hindi nga, gumagano siya. Sabi niya, wait lang po explain ko lang po sabihin niya, may-ari po ako ng McLaren. Ay, wait lang po, explain ko lang po. Explain ko lang na yung McLaren po ay sa akin po binigay, pero rent po siya para po sa car show. Yun po. Kaya ang hirap So nag-iiba na yung takbo ng investigasyon, parang money laundering na. Sinampal ko nga po ng pera yung mga tawag. Ay, wait lang po. Sabihin ko lang po Pinahiran ko ng pera sa muka. Yes. Dictionary, mali yata. Ganun yung mga terms. Yun. Shout out. Tangina ka, Mark Anthony Roy sa pagpasa sa board exam from Jake Villasante. Pamura naman po kay Ryan Rem sa batchmate kong dating bakal na si OG Ren Suarez. OG Ren Suarez, congrats. Lalaki ka na. From Kirby Jack, Sir GB, pwede po ba yung kuchi-kuchi sa pawisin na puwet? Pwede. Nako, wala nang pawis ang puwet mo, malamig pa. Ayun na, from John Brenton Prescaciosa, maligayang kaarawan kay John Brenton Tangina, binati niya yung sarili niya. Napakalungkot, pero happy birthday na rin sa'yo, putang ina. Happy birthday. Kawawa naman kung bumati niya yung sarili niya. Happy birthday. Alala ko sa'yo si Alex Avila. At putang na, happy birthday nga sa ating national balbon na si Alex Avila. Putang na. Happy birthday, animal. Happy birthday, Alex the Black Bear Avila. At from Henry Saya, Sir James, pamura ng malutong sa mga cool pals ng Play and Go. Play and Go, mga putang ina ninyo. Putang ina ninyo! Di ba yung Play and Go parang Kidzuna, yung mga bata? Yes, mga Actually, putang sa live, ina ng sa mga live. customer ninyo. Sa speaker nila papaano yan? Mga bata, putang ina. Sige, maano ka ng slide dyan. Sige, mabago ka, putang ina mo. Uwe! Ay, nga pala, may sasabihin. Joke lang. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Now. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.